Sa isang mataong kalye ng Hong Kong, isang kagimbal-gimbal na pangyayari at isang kaso ng krimen ang gugulat sa mga investigador at sa buong komunidad nito. Sino ang mag-aakala na sa loob ng kaaya-ayang Hello Kitty doll na ito ay matatagpuan ang ulo ng isang babae? Ang pagtuklas na ito ay simula pa lamang ng kwento na naglalahad ng isang madilim at kahindik-hindik na krimen sa bansang Hong Kong na talaga namang naging usap-usapan sa buong mundo. Kanino ang ulo sa loob ng manika at bakit niya sinapit ang kakilakilabot na krimen na ito? Pero bago ang lahat, kung mahilig ka sa mga crime and mystery stories, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para ma-notify ka sa aking mga upcoming videos. At kung gusto mo naman ng ganitong klase ng video, mangyari mag-subscribe at mag-like bilang pagsuporta na rin sa aking channel. Samahan niyo akong tuklasin ang kahindik-hindik na kaso ng The Hello Kitty Murder. Mayo ng taong 1999, isang batang babae ang pumunta sa isang istasyon ng pulisya na puno ng takot at bangungot. Sinabi ng batang babae na may 14 na taong gulang na hindi siya tinitigilan ng isang multo ng babae mga ilang linggo na ang nakakalipas. Sinabi niya na ang multo ay nakagapos sa pamamagitan ng electrical wire. Hindi ito sineryoso ng mga pulis dahil iniisip nila na ito ay isang simpleng kwentong bulto lamang at maaaring ito ay imahinasyon lamang ng bata dahil minsan na itong nasangkot sa paggamit ng ilegal na droga. Ngunit nang sinabi sa kanila ng batang babae na naging parte siya sa kakilakilabot na pagpapahirap at pagpatay sa babae at kanya mismo itong nasaksihan, ay hindi na ito binaliwala ng mga pulis. Alam ng batang babae kung saan matatagpuan ang bangkay. Sinabi ng bata na hindi titigil ang multo kapag hindi niya inamin ang totoong nangyari sa kanya. Nang simula ng imbestigahan ng mga pulis ang address na ibinigay ng batang babae, ang apartment ay nakitaan ng isang krimen na kung saan ang isang babae ay nakulong, tinorture at pinagsamantalahan ng paulit-ulit sa loob ng isang buwan. Ang lugar ng pagpatay ay nasa 3 palapag ng flat sa downtown area sa number 31 Granville Road sa Tsim Sha Tsui area sa Kowloon District. Ang loob ng apartment ay puno ng Hello Kitty memorabilia mula kurtina, palamuti hanggang bedsheet. Kasama na dito ang malaking Hello Kitty mermaid doll. Habang ang mga investigador ay nagsisiyasat ng mas malalim na misteryo, natuklasan nila ang isang nakakatakot na katotohanan. Ipinapakita nito ang lalim ng kalupitan ng tao at ang kalunos-lunos na sinapit ng isang babae. Ang ulo ay kay Fan Man Yi, isang 23 taong gulang na nagtatrabaho bilang isang sex worker sa isang nightclub na isang buwan nang nawawala. Ito ay nakasilid at nakatahi sa loob ng Hello Kitty mermaid doll. Ang buhay ni Fan Man Yi ay hindi kailanman naging madali at ang masaklap pa, ito ay nagwakas sa karumal-dumal na paraan ng krimen. Si Fan Man Yi ay inabandona noong bata pa lang siya at lumaki sa isang all-girls orphanage sa Hong Kong. Nang makick out siya sa edad na 16 dahil matanda na siya para doon, napilitan siyang itaguyod ang sarili na mag-isa para makasurvive. At dahil wala nang ibang mapupuntahan at walang sapat na kakayahan para matulungan siyang makakuha ng disenteng trabaho, natagpuan ni Fan ang kanyang sarili sa mga lansangan. Ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mabuhay. Nalulon din si Fan sa paggamit ng narcotics at na-involve sa maliliit na krimen. Ibinibenta niya rin ang kanyang katawan upang bayaran siya. Sa makatuwid,
Itinaguyod niya ang sarili sa pamamagitan ng pagiging sex worker. Noong Mayo 1996, habang si Fan Mani ay nagtatrabaho bilang isang dancer sa isang nightclub, ay nakilala niya dito ang kanyang asawa. Di nagtagal ay nagpakasal sila at nagkaroon ng isang anak na lalaki. Ngunit dahil ang kanyang asawa ay gumagamit din ng ipinagbabawal na gamot, ang kanilang relasyon ay hindi naging maayos at madalas ay naririnig sila ng mga kapitbahay na nag-aaway at laging nagtatalo. Dahil dito nagpasya si Fan na ayusin ang kanyang buhay para sa kapakanan ng kanyang anak. Nakakuha ng trabaho bilang hostess sa isang nightclub si Fan at sinubukan niya ring kontrolin ang pagkagumon niya sa narcotics. Noong 1997 nang si Fan Mani ay nasa 21 taong gulang na, ay nagsimula na itong magtrabaho sa isang brothel. Hindi man ito maituturing na disenteng trabaho, ngunit sa isang banda ay mas maigi na ito kumpara sa trabaho sa lansangan. Ang mga kliyente dito ay mga boss at mga miyembro ng triad na katumbas ng mafia. Maituturing na nakakatakot at napakadelikadong grupo ang triad. Nakilala ni Fan Mani ang isang miyembro ng triad na nagngangalang Chan Man Lok. Palagi siyang pumupunta sa club at laging hinahanap si Fan Mani at wari mo'y isa siya sa pinakapaborito niya. At dito na nga nag-umpisa ang trahedya ni Fan Mani. Naisipan niya na pagkatapos ng session nila ni Chan Man ay kukunin niya ang wallet nito at ito ay kanya na nga isinagawa ng matapos ang kanilang session. Ang wallet ni Chan Man Lok ay mayroong 4,000 Hong Kong dollar. Di naglaon, natuklasan ni Chan Man na nawawala ang kanyang wallet at nalamang kinuha ito ni Fan. Galit na galit si Chan sa ginawa ni Fan sa kanya, kaya sinabihan siyang ibalik ang halagang 4,000 Hong Kong dollar na kinuha niya, kasama ang 10,000 interes dahil sa ginawa niyang pagnanakaw. Pinagbantaan siya ni Chan Man Lok na pag hindi niya naibalik ang halagang nakuha ay may mangyayaring masama sa kanya. Naibalik ni Fan Mani ang halagang ninakaw at nakiusap na dahan-dahan niyang ipabalik ang hinihinging 10k interest ni Chan Man Lok dahil wala pa siyang kakayanang maibigay ito sa mga pagkakataong yun. Nasa isip na ni Chan Man Lok na hindi na maibabalik ang 10k dolyar na ito mula kay Fan Mani. Dahil dito, inutusan ni Chan Man Lok ang kanyang dalawang triad na kaibigan na dukutin si Fan Mani. Noong Marso 1999, ipinadukot ni Chan Man Lok si Fan sa dalawa niyang mga goons, sina Leong Shengcho at Leong Wailon. Si Fan Mani ng mga panahong yon ay muling bumalik sa pagtatrabaho sa kalsada matapos ang pangyayari. Dahil sa takot niyang bumalik sa brothel, alam niya kasi na hinahanap siya ni Chan Man. Nang makita ng dalawa si Fan sa gilid ng kalsada, isinakay siya ng mga lalaki sa isang sasakyan at dinala sa isang madilim na apartment. Ito ay sa ikatlong palapag ng Granville Road na kung saan itinali nila siya gamit ang electrical wire at sinimulan siyang bugbugin. Si Alphang ay 13 taong gulang noong mga panahong yun at naiulat na naging karelasyon at nakikipag-date sa lalaking si Chan Man Lok na mas matanda sa kanya ng ilang taon. Dito ay bibisita siya sa lugar na pinangyarihan ng krimen at makikibahagi sa pagpapahirap at pagtutorture kay Fan Mani. Sinabi niya sa mga pulis na akala niya noong una ay katuwaan lang ang lahat ng ito. Araw-araw ang mga halimaw na ito ay gumagawa ng mga bagong paraan para pahirapan at abusuhin si Fan. Kabilang ang paulit-ulit na pagsasamantalang sexual at pagsunog sa kanyang mga balat gamit ang plastic at candle wax. At kapag hindi nila siya pinahihirapan, lahat sila ay tumatambay sa isang hiwalay na silid na naglalaro ng mga video game na para bang walang naghihingalong babae sa kabilang silid. Ang plano ni Chan Man ay gagawin niya ito para makabayad si Fan Mani sa kanya sa pamamagitan ng pera o sa pamamagitan ng mga serbisyo. Nagtayo siya ng isang maliit na mini brothel para kay Fan Mani at siya ay magbibigay ng serbisyo sa kanya at sa kanyang mga kaibigan sa triad at mga kasamahan hanggang sa mabayaran niya ang kanyang mga utang. Sa unang gabi ni Fan Mani sa apartment na ito ay nagpasya silang bugbugin at gantihan siya buong gabi. Ang impormasyong ito ay kinumpirma ng dalagitan na si Afong dahil ang mga lalaking dumukot kay Fan Mani ay hindi nagsasalita tungkol sa kung ano ang kanilang ginawa.
Binugbog at pinagsamantalahan nila si Fan Man-yi at yun ay isinigawa nila ng paulit-ulit. Sa una ay binugbog siya gamit ang kanilang mga kamay. Ngunit kalaunan ay gumagamit na sila ng mga metal bar at mga kagamitan sa kusina. At kahit mga piraso ng furniture ay ginagamit na din nila upang saktan si Fan Man-yi. Habang lumilipas ang mga araw ay nagiging mas malikhain ang mga lalaking ito sa mga paraan kung paano nila pahihirapan si Fan Man-yi. Sinimulan nilang tunawin at sunugin ang plastik sa kanyang katawan, lalo na ang ilalim ng kanyang mga paa. Ito ay para hindi siya makatayo at hindi siya makalakad. Wala siyang magawa dahil mahina na talaga siya sa puntong ito. Isinalaysay din ni Afong na pipilitin ng mga lalaki na ngumiti at tumawa si Fan at sasabihin sa kanila kung gaano siya kasaya at kasabik sa kanyang mga natatamong bugbog. At kung hindi naman niya ito gagawin, ay lalo siyang sasaktan. Napilitan din siyang kainin ng dumi ni Afong at inumin ang ihi ng mga lalaki. Tumagal ang kanilang pang-abuso at pananakit kay Fan Man-yi ng 1 buwan hanggang ito ay tuluyang manghina. Sa mga pagkakataong ito, ang kanyang katawan ay naging manhid na sa pananakit, gutom at torture na ginawa sa kanya. Dahil sa wala ng pakinabang sa kanila si Fan Man-yi, napagdesisyonan ng isa sa kanila na ibitin si Fan. Ginawa nila ito upang maging punching bag sa pamamagitan ng pagbitin dito gamit ang electric cord at itinali ang kabilang dulo sa ceiling fan para medyo nakabitin siya doon at iwan nila si Fan doon ng ilang oras. Minsan iniiwan pa nila ito ng buong magdamag. Isang araw, nagpasya ang grupo na lumabas para kumain kasama ang 13 taong gulang na dalagita na si Afong. Madalas nilang ikulong at ilak sa banyo si Fan para siguradong hindi ito makatakas. Lumabas na silang lahat para kumain. Kalaunan pagbalik nila sa apartment, nagtungo ang girlfriend ni Chanman na si Afong sa CR para umihi. At dito ay nagtagpuan niya si Fan Man-yi na wala ng buhay. Hindi nila ito inaasahan na mangyayari ng ganun kaaga, kaya wala silang plano. Hindi nila alam kung ano na susunod nilang gawin. Naisip nila na mangangamoy ang bangkay sa apartment, kaya kailangan nilang gumawa ng paraan para ilispat siya ang bangkay ni Fan. Nagpasya si Chan Man-lok na pagpira-pirasuhin ang katawan ni Fan Man-yi gamit ang lagari. Sa ganitong paraan, mas madali na lang maitatapon ang katawan ni Fan at hindi madaling makilala. Kaya't dahil nasa banyo na si Fan Man-yi, kumuha si Chan Man-lok ng butcher's knife at sinimulang himayin ang katawan ni Fan. Matapos nila itong pagpira-pirasuhin gamit ang lagari. Pagkatapos nito ay pinakuluan na nila ang katawan ni Fan. Sa isang pot na kung saan niluluto ang mga bahagi ng kanyang katawan sa kalan, ang ilan sa mga lalaki ay nagluluto pa ng noodles sa tabi mismo ng pinaglulutuan ng katawan ni Fan. Ito ay dahil sa haba ng oras ng paghihimay-himay nila sa katawan ni Fan at pagluluto nito ay nakaramdam na rin sila ng gutom. Ginamit din nila ang parehong panghalo na ginamit nila upang haluin ang pinakulong ulo ni Fan. Ngunit hindi lang dito nagtatapos ang ginawa nila sa katawan ni Fan. Naiulat din na ilang bahagi ng katawan niya ay ipinakain sa aso sa utos ni Chan Man-lok. At pagkatapos naman nilang pakuluan ang lahat ng laman at balat sa ulo ni Fan Man-yi, ay kinuha nila ang bungo nito at isinid sa loob ng Hello Kitty mermaid doll at tinahi. Ang bagay na nakita ng mga pulis ay ang bungo sa loob ng doll, isang ngipin sa sahig at ang ilan niyang body organ sa refrigerator. Dahil sa kalagayan ng katawan ni Fan, hindi matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay niya bago ito pagpira-pirasuhin. Natagpuan ng pulisya ang lahat ng mga bagay na ito sa apartment at 3 lalaki ay inaresto at dinala sa kustudya. Sa panahon ng kanilang paglilitis, tumistigo si Afong laban sa kanila na ibinigay ang lahat ng madugong detalye na nangyari sa apartment na iyon. Gayunpaman, itinanggi ng mga lalaki ang pagpatay nila kay Fan Man-yi. Nagturoan din ang 3 nasasaktal sa pagpapahirap kay Fan, habang pinagtatakpan nila ang kanilang kasuklam-suklam na pang-aabuso at krimen na ginawa nila kay Fan Man-yi. Sinubukan din ng depensa na kumbinsihin ang hurado na maaaring namatay si Fan bilang resulta ng overdose ng meth at tinadtad lang nila ang kanyang katawan dahil sa takot na sa kamay nila ito namatay. Gayunpaman, tumistigo ang asawa ni Fan. Sinabi ng asawa ni Fan na huminto na ito sa paggamit ng meth nang mabuntis siya sa kanilang anak. Sa kasamaang palad,
Dahil sa estado ng mga natitirang bahagi ng katawan ni Fan, hindi na matukoy ng mga pulis at ng mga medical examiner kung ano talaga ang pumatay sa kanya. Bagamat walang alinlangan na pinahirapan nila ito ng gusto, ngunit hindi nila matukoy kung iyon talaga ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. At dahil dito, tumanggi ang hurado na hatulan ang mga lalaki ng first-degree murder na nagsasabing walang ebidensyang nagpapatunay na ang mga lalaki ay nilayo na pinatay si Fan Mani. Ang naging hatol lamang ay habang buhay na pagkakakulong na may posibilidad ng parol sa loob ng 20 taon. At ito ay naganap noong taong 2000. Kaya ang mga nahatulang suspect ay maaaring makalabas anumang oras pagkatapos mabigyan ng parol. Habang ibinibigay ang hatol, ay sinabi ng hukom na hindi pa siya nakakita ng ganitong kalupit at karumal-dumal na kaso. Kailanman sa Hong Kong sa mga nakaraang taon ay hindi narinig ng korte ang kalupitan, kasamaan, kawalang galang at karahasan na ginawa ng isang tao sa ibang tao. Natuklasan ng itilaga ng hukuman na psychiatrist na lahat ng 3 lalaki ay dumanas ng psychosocial behavior disorder na nangangahulugang wala silang emosyon at talagang walang pagsisisi sa kanilang ginawa. Tungkol naman sa batang babae na si Afong, pinalaya siya ng walang anumang kaso dahil sa pagsisiwalat niya sa totoong nangyari kay Fan at hindi malalaman at makukuha ang ebidensya kung wala siya. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. Sa mga buwan kasunod ng malagim na pagpatay na ito, maraming kakaibang bagay ang nagsimulang mangyari sa paligid ng gusali, na kung saan ito naganap. Sa isang kaso, ang isang babae na hindi nakarinig kailanman tungkol sa pagpatay kay Fan ay umupa ng flat sa ika-4 na palapag ng gusali, kasama ang isa sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos siya at ang kanyang kaibigan ay nagsimula ring makaranas ng ilang kakaibang mga bagay, tulad ng pakiramdam ng pagmumulto habang natutulog at makarinig ng babaeng umiiyak sa gabi sa sunod na apartment na bakante. Ilang residente rin ang nagulat na nakakakita sila ng babaeng multo habang nasalidan sila ng gusali. At ang mga staff ng hair salon na nasa una at ikalawang palapag naman ito ay isinalaysay na nakakakita sila ng mga Hello Kitty na manika sa umaga. Nang tingnan naman nila ang CCTV footage ay napag-alaman nilang matapos mag-lock ang may-ari ng salon isang gabi, may anino sa likuran niya habang siya ay naglalakad. Dahil sa mga ganoong kwento ay walang nang gustong tumira sa gusaling yon at lahat ay tuluyan ng umalis at lumipat. At sa loob ng maraming taon, ang gusali ay nanatiling walang laman hanggang sa ito ay gibain noong 2012. Pagkaraan ng ilang taon noong 2016, itinayo ang isang hotel na matatagpuan sa parehong lugar na pinangyarihan ng insidenteng ito. Mahigit 20 taon na ang nakakalipas mula noon at wala pa ring balita kung nakakuha na nga ba ng parol ang 3, maliban na lamang kay Lon Sheng-cho na nakalabas noong April 2014. Tila nagawa ng kanyang abogado na mag-apela at kumbinsihin ang korte na walang sapat na ebidensya laban sa kanya. Ngunit kamakailan lamang noong Enero 2022, habang nagtatrabaho siya bilang isang waiter, ay hinawakan niya ang dibdib ng isang batang babae na may 10 taong gulang. Nasentensyahan siya ng 12 buwan pagkakakulong dahil doon. Kaya naman bumalik siyang muli sa kulungan. Ang panahon na lang ang makapagsasabi kung makakakuha ba sila ng parehong parol sa hinaharap. Salamat sa mga nakarating hanggang sa dulo ng video na ito. Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa kasong ito sa pamamagitan ng comment section sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod nating video. Thanks for watching. See you on my next video.